Hi guys! Welcome back again to my channel. So, another video for today. So, ito guys, kuha ko siya dun sa Marikina. Isa siya sa pinakamagandang puntahan guys. Pag mahilig kayo mag-travel, mahilig kayo sa mga ganitong um, idea, yun, isa to sa mga nire-recommend ko guys. So, actually, nung time na yun, ang plano ko lang talaga is yung show, museum ng Marikina. So, since malapit siya guys, ginugol ko na rin na kung ano pa yung pwedeng puntahan at that time para hindi sayang ang biyahe ko. So, ito yung lumabas sa pupuntahan ko. So, na-curious ako kasi nga kung anong meron dito. So, dahil museum siya, so expected mo na different culture, kung ano man yon. Pero hindi ko in-expect ganito guys, na ganito pala kalapad. Ganun kaganda. Tapos, ang dami mo talagang puwedeng may kwento 'pag nandun ka na. Kasi parang dito mo lang siya makikita, aside dun sa sobrang laki ng space, ang dami nilang mga collection guys na sobrang nakaka-amaze talaga. So, ito guys 'pag madali lang siyang puntahan like ako, dahil nagmomotor ako, so madali lang siyang puntahan like, um 1 hour away from lang, sobra more than an hour lang, mula Cavite. So, ito yon. So, ito yung mga bumungad sa akin guys. So, ayan. So, pagdating mo naman doon, una ko talagang parang naano ako, hindi ko in-expect na gano'n siya. Kasi yung parang hindi naman talaga siya along highway. So, parang pagbago talaga kay parang may mga confusion na ba't ganito kaliit ng ng yung pupuntahan, akala mo kasi parang bahay lang tapos biglang pagpasok mo doon kasi since may nag-assist na sa akin, bumungad sa akin yung guys na parang, akala ko ito lang yun pero sobrang ganda pala sa loob. So ayan guys, dito mo makita yung pinakamalaking mapa na ginawa nila sa floor. So dito guys, dito yung may mga event yata na ginagawa. So luckily dahil nung pumunta ako dito guys, parang ako pa lang yata yung nagiging guest dito na at that time kasi parang bihira na lang yata pumupunta like mostly talaga mga guest nila guys is from school, yung mga nagfi-field trip. So ito yon. Ayan yung map na sobrang laki like world map, ayan siya. So dito pa lang ayun maisa-isa mo talaga siyang makita like malapitan siya. Dito guys, sabi ng anong nag-assist sa akin is mostly may mga event na ginagawa dito tapos medyo ayun, kailangan mo lang talagang mag-book like may mga birthday, mga gano'n. So, 'pag may event na like birthday guys, apart dun sa pinaka-highlight dito guys is yung map talaga ang nagdadala dun sa area na yun kasi talagang ka na, "Ay ang ganda," sobrang ma-amaze ka talaga. So, dito guys, dito mo makikita yung iba-iba nilang mga collection. So, ayun yung mga sinaunang panahon pa from iba't ibang lugar like from Mindanao, Luzon, Visayas. So, ito yung mga collection like mga dati pa talagang mga yung mga katutubo natin. So, ayan. So, based doon sa kwento sa akin nung nag-assist guys, itong museum na 'to owned by Attorney Dominador Buhain. So, mahilig siya guys mag-travel tapos pagpunta niya sa isang lugar parang meron talagang mga kakaiba siyang mga kino-collect talaga. So, nag-come up sa ganito parang naging ginawa nilang itong area na 'to talagang ginawa ng museum dahil sa sobrang daming collection items ni attorney. So, ito yung naging resulta from local, tapos even guys, abroad nagta-travel siya. So, dito mo makita yung mga collection na from local, tapos international, meron talaga iba't ibang ang mga personal yung collection dito. So, dito niya talaga binuhos yung lahat ng mga sa sobrang hilig niya mag-travel, sa sobrang ng hilig mga collection. So, ito yon iba't ibang klase talagang mga items na dito. So, nakaka-amaze guys kasi parang 'di ba kung mahilig ka mag-travel parang it takes a lot of money siguro, time. Tapos siguro talaga yung passion is ganito, so ito yon. So, itong picture na 'to natandaan ko ayan yung sa Batanes. So, shinare ko din dun sa nag-assist sa akin na yun parang I was once there in Batanes so kaya medyo kilala ko yung yung items na yon. So dito guys, yung mga lumang items pa talaga, mga gamit ng ating mga kakatubo before. So dito guys, nila parang
kung ikaw yung parang normal kang ano, parang hindi mo masyado siyang ma-appreciate tsaka feeling mo parang napaka-weird na ganito yung mga collection niya. Pero sa bawat items pala na collection niya guys, may mga kwento siya kung bakit nakinolek yan, bakit talagang, nagbuhos siya ng ano, yung oras, pera para lang sa ganyan na ano, parang siguro isa siya sa pinaka most traveler, sa Guinness World of Records. So, naikwento sa akin nung ano, nung nag-assist sa akin. So, parang nakaka-proud kasi sa parang attorney siya pero mahilig siya sa ganito. So, later on naman kasi na nakita ko rin yung mga evidence na talagang ang dami niyang mga napupuntahan talaga. May mga ano talaga siya ebidensya, mga picture nang galing siya sa lugar na yon. So, ito na yung naging resulta ng sobrang ano niya, yung sobrang gala niya. So, at his age guys, sabi nung ano, kuwento sa'kin is ano pa rin siya, nagta-travel pa rin siya. So, parang ano siguro talaga yung passion niya sa ganito, sobrang hindi matatawaran talaga. Walang puwedeng pumantay sa sobrang hilig niya sa ganito. So, dito guys, ito yung mga ayun, ito yung part na mga items galing Mindanao, yung mga collection, yung mga katutubo. So, bawat items guys merong mga nakaano, description na nakalagay. So, from there parang masasabi mo, ito pala yung galing sa ganitong lugar. So, ikaw mismo parang hindi naman kailangan lahat ikwento sa'yo pero meron kasing bawat isa may mga description. So, ayun. Additional na lang yung kinikwento nung ano, yung nag-assist dito. So, ayan. Ayan yung mga ano niya. Ayan, yung listahan na yan, hindi pa daw yan updated like 2 years ago pa daw yan. So, isa si Attorney Buhain sa mga ano, sa mga most traveler talaga sa buong mundo. Kasi ang dami talaga niyang ano, napuntahang lugar. So, ayan yung mga ano, binidyuhan ko. Tapos dito guys, dito mo makikita yung pinakita sa akin ni ate yung pinakamaliit na libro na sobrang liit talaga na parang ano lang siya as in di mo imagine pero kailangan mo yatang gamitan yun ng ano microscopes or something para mabasa mo talaga siya sa loob. So parang ay grabe talaga sobrang na-amaze ako parang, totoo ba 'to? So ayan yun mga iba't ibang book na ano din yan na collect so ayan yan diyan lahat. So parang may mga kanya-kanyang ano guys parang may kanya-kanyang like category kung saan nabilong yung ganitong item, from what country, from what place locally. So, andiyan naka-indicate diyaan. So, ayan, parang half ano, parang dalawang palapag yung ano niya, yung yung ano, yung area niya sa sobrang dami. Tsaka well organized din talaga guys, malinis yung area. So, hindi siya boring kasi ang dami mo talagang matutunan. Parang paningin mo palang busog ka na dun sa ano, dun sa mga tanawin na yun at saka feeling mo nandoon ka na rin sa mga lugar at saka parang naging parte ka doon sa lugar na yun at sa mga collection niya. Kasi sobrang nag-enjoy ako guys sa pinuntahan kong 'to, as in grabe. Meron pang iba silang ano, site dito sa Cavite. So, one day siguro pupuntahan ko. So guys, I hope nag-enjoy din kayo. Thank you for watching.